Yo kapatid, good morning, good morning, good morning. So ito po yung ating Rusi 125 engine overhauling using basic tools. So napakahalaga ng mga gagawin natin ito dahil itong project natin na ito kapatid ay para talaga sa mga in-house, no? Sa mga nagdi-DIY lang. Yung talagang hindi nasa shop. Kasi yung nasa shop ay karamihan yan may mga impact wrench na. So ito, babaklasin natin ng walang ginagamit na impact wrench. As in, mano-mano lang kapatid, kaya basic tools lang talaga. Yung pang bahay-bahay lang. So, kailangan nyo lang din malaman yung mga bagay na dapat nating tandaan habang nagkakabit at nagbabaklas tayo ng pyesa ng ganitong motor. Dahil may mga bagay dito kapatid na talagang medyo kakaiba siya, no? Yung kailangan malaman mo yung insaktuhan, yung saktuhan na pagkaka-install. Tanggalin ko muna. Yan. So sa mga taga Puerto Princesa, malapit na po tayo magbukas ng shop natin sa Santa Monica, no? So babalikan na po natin yung dati nating pwesto doon dahil po tayo ulit sa Puerto Princesa. Okay, fast forward ko muna. Okay, so natanggal na natin. Kapag magbabaklas kayo kapatid, magpapalit kayo ng clutch lining or kung ano man yung papalitan nyo sa loob, magre-rivets kayo. Tatanggalin nyo yung footrest, tambucho, kickstarter, then cable. Langis, dadamay nyo na. So, tatanggalin nyo na ito, yung mga bolt kapag ka natanggal nyo na yung mga una kong sinabi. Okay? So, may mga kulang na tornilyo dito, pero okay lang. For vlogging purposes lang naman ang engine na ito. Okay, so ito na yung mga bolt niya kapatid. Safety lang natin sa isang lagayan. Sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1 at saka part 2, pwede nyo pong panoorin sa pagkatapos nitong video. Makikita nyo yan sa end screen. Okay, tagalin na natin. Medyo tumigas na talaga to ng gusto. No? Kasi kapag itong clutch lifter natin ay pinihit natin palabas na mag-clutch siya, bumubukas na yan. No? Bubukas na yan. So ito dahil matagal ito kapatid na na-stack, natambay ito ng matagal kaya umi-stack up na yung mga dowels nito. So kung may makakaranas kayo ng ganito na medyo mahirap tanggalin, hanapin nyo lang kapatid yung mga ganito, yung mga pukpukan. Yan, dyan lang pinupukpuk yan pero alalay lang. Kung mayroon kayong rubber mallet, mas maganda. Kung mayroon kayong martilyo na bullhammer o bakal, okay lang din, basta alalay lang. So, ang yan, ibig sabihin, buka yan ako eh. Pero dito, yung makukuha yan, dahil dyan yung mga dowels. Yan. Okay, so ito yung loob niya kapatid. Sobrang dumi. Ayan. Basta sinasabi ko lang sa inyo, alalay lang ang pukpok. Hindi kailangan pukpukin ng malakas. So pagkatapos niya kapatid, tanggalin na natin ito. Nahuhugot lang naman yan. So sa TMX 125, iba ang itsura, no? Naiba ang itsura nito. Pero may huhugutin pa rin kayo sa TMX 125. Okay, pwede na natin tanggalin yung spring. Kinakamay lang yan. Kung hindi naman makuha sa kamay, pwede nyo naman yan screwin. O, basta ang mahalaga lang matanggal ninyo. Yan, pwede nyo screwin yan. Kapag hindi nyo matanggal, may mga pagkakataon kasi na hindi ito natatanggal basta-basta ng kamay. Okay, after nyan, tatanggalin natin itong tatlong bolt. Mangailangan lang kayo kapatid ng bala ng impact drive, yung matulis. So kung wala naman kayong bala ng impact drive, pwede naman Philip screw. Kaya lang kapatid, medyo mahirap gamitin, no? Mahirap gamitin. So ito ini-impact drive talaga ito or impact wrench, pero dahil nga talagang basic lang tayo ngayon, pabaklasin natin yan ng basic lang. So, ang una nyo lang diskarte kapatid, kasi kapag ini-impact drive ito, yan, kapag binabanatan to ng impact drive, nababasag yan dito sa likod. Kaya ang diskarte dyan, dito kayo magbabaklas sa area na to. Pagkatapos, lalagyan nyo kapatid ng screwdriver dito. Medyo pupukpukin nyo lang para bumaon. Nang sa ganon, kapag binanatan nyo to ng impact drive,
hindi mapupersa yung nasa likuran. Hindi madideform. Ayan. Dahil minsan may mga pagkakataon lalo na sa TMX na sobrang tigas talaga nito. O, pupupukin ko muna. Ayan. Sa pukpuk kasi natin na yon, pwede nang makrack yung likuran. Sa mga nagtatanong kung anong tawag dito, ito po yung centrifugal rotor pump. Ang trabaho naman po nito kapatid, siya yung nagsiseparate ng langis at dumi. Mas makikita nyo yan mamaya. Isa po ito sa mga pwede nating tawaging filter. Okay. So ayan kapatid, sobrang dumi pa rin. Yung nababasag, no? Yung area na to, nababasag kapag nasobrahan natin ng pukpok. Okay, so after nyan kapatid, tatanggalin naman natin tong dalawang bolt ng oil pump. Pero bago nyo banatan to ng screw, kasi i-impact drive natin ito, medyo i-shock nyo muna siya dahil ito kapatid, yung bolt na ito, masyadong mahigpit ang pagkakahigpit lalo na kung galing pa sa company. Kailangan, babanatan nyo muna siya ng shock para magalaw muna yung mga thread. Gulatin muna natin kapatid. Dahil nakakasira ng impact drive bit. Yan. Okay. So saan natin papasok yung ating impact drive bit. Yan. Okay, pupupuin ko muna. Inuna natin tanggal ito kapatid dahil mayroon tayong reason. So mamaya papakita ko sa inyo kapag natanggal na natin. So yung kanyang tornilyo kapatid ay flathead 6mm. Yan. Okay. Ito na yung ating oil pump. So lilinisin din natin ito. Dumi masyado, medyo maganit umikot. Ayan. So kaya natin tinanggal yan kapatid para hindi tayo mahirapan magtanggal nitong nut na ito. Kaya yan ang inuna natin. So kapag magtatanggal kayo ng nut niyan, kukuha lang kayo kapatid ng sa part 1 na tinanggal natin, kickstarter gear. Tapos yan ang ibang kukontra natin doon sa ilalim. Para maluwagan natin itong clutch housing natin. Yan. Medyo mahihirapan kasi tayo na baklasin yan kapag hindi nakakontra. So yung papangkontra natin yung malaki, wag yung maliit. Kasi kapag yung maliit ang pinangkontra ninyo, itong maliit na gear, tatama ito dito sa ating rotor. Yan. Okay, papagat nyo lang gear sa gear. Don't worry kapatid, hindi masisira yan dahil maraming beses na po natin ginagawa yan since 1980. Yan. 80s, I mean 80s. Okay. Yun. Pero lumuwag na siya. Kung mayroon kang impact wrench, napakalamang muna, no? Ayan, maluwag na yan. Yan. So, pwede naman natin kontrahan doon sa connecting rod. Pero, ang explanation kasi dito kapatid ay para dito lang sa cover, no? Paano kung yung gagawin mo ay palit lang ng clutch lining. So yung block mo ay nakakabit pa rin. So magbabaklas ka pa ba ng block para magkontra lang? Kaya po kapatid na hiniwalay-hiwalay natin yung video na ito para depende kung ano ang plano ninyong gawin sa motor ninyo. Okay? So natanggal na natin yung nut. Pagkatapos ito naman ang tatanggalin natin. Mangangailangan naman tayo kapatid ng pangkontra ulit. Sa taas naman natin ilalagay. Okay, para mas makita nyo. Yan. Lalagyan natin yung pangkontra natin. Yan. Tapos, luluwagan. So, wala pa ako nakitang nagkontra ng ganito. No? Wala pa ako nakitang sa YouTube na ganito yung ginamit na pangkontra. O, ayan. So, malaking tulong. Okay. So, kapag tinanggal natin ito kapatid, yung ating rotor pump, ating centrifugal rotor pump,
nut, tapos washer na may nakasulat na outside. Ayan. Ganon din dito sa kabila. Nut din, tapos may washer na may nakasulat na outside. So, babaklasin muna natin kapatid itong 4 na bolt. Although, pwede naman natin hugutin na ito at sa labas natin baklasin. Kaya nga lang, hindi naman tayo gumagamit na impact wrench. Kaya babaklasin natin muna dito para may kumukontra pa sa kanya. Hindi natin hahawakan yung buong clutch housing na yan. So, kontrahan naman natin ulit. Yan. Tapos, tanggalin natin tong 4 na bolt ng clutch lining. Using basic tools. Yan. Para hindi na tayo magkukontra sa kamay natin o papahawakan natin. Yung iba, iniipit sa gato. Okay lang naman iniipit sa gato pero dahil alam naman natin kung hanggang saan yung pag-ipit natin dahil tayo yung nagkukontrol ng gato. Pero kung wala kayong gato, dahil nga nasa bahay lang kayo, mapipilitan kayo kapatid na hawakan lang ng kamay. So kung may pangkontra kayo, hindi kayo mahihirapan. Okay? Ayan na. Pwede na nating manumanuhin dahil malambot na yung ating bolt. Pwede na natin manumanuhin yan. So, ang timing kapatid ng pagbaklas nito ay pwede nyong unahin yung 2 bolt na magkaharapan sa 4 na yan. Dahil kapag nauna ninyo yung 2 gilid, may possibility po na mabasag yung pinaglalagyan ng bearing. Okay, so kailangan ang matira 2 magkaharap. Each either dito or dito. Kapag dito lang ang natira kapatid, mababasag ito dahil may spring sa likod dyan. Itong plate na ito ay aluminum lang. So tinutulak siya ng spring, may possibility mag-crack. So nangyayari po yan delikado. At kapag luluagan mo na kapatid, kailangan alternate lang. Yan. Kailangan alternate, palitan lang yung pantay pa rin siya para hindi mapuwersa. So, kung mauuna nyo naman dito at matitira lang itong isa, mababasag naman po yan dito. Yan. Okay. So, ito na kapatid, yung natanggal natin. Tapos, kukunin nyo yung 4 na spring. Yan. And then, pwede na nating tanggalin yung kabuuan ng clutch housing natin. No? Ayan. So, ito po yung ating clutch boost. Yan. Ito po yung ating clutch lining. Clutch lining. Ito naman po yung ating clutch pressure plate. Yan yung bakal. So, ito naman pong natitira. Itang, tanggalin ko lang. Yan. Ito naman po yung clutch hub. Yan. So, after nyan, meron itong spacer. Ayan. Spacer, medyo makapal po yan. Tapos, clutch housing. So, hindi ko alam kung bakit tinatawag nila itong clutch basket, no? Pero sa manual po ay clutch housing talaga yung term nito. So, part, nagkakaintindihan naman, ay okay lang din. Tapos, tatanggalin natin yung pinion gear. So, wala na rin naman pong ibang washer yan dyan. Nababaklasin nyo kapatid, no? May matitira pong o-ring dito. Pwede nyo baklasin. Pero karamihan yan, nakadikit naman yan dyan. So, baka mawala. Tatanggalin ko na lang to at itatago ko na lang. So, kung magpapalit lang po kayo ng clutch lining, okay lang po yun. Hanggang doon na lang, no? Pero kung mag-overhaul kayo, tatanggalin nyo pa itong cambio. Kasi kapag nagbabaklas nitong cambio, itong area na to ay sobrang ng dumi. Kaya medyo matigas. Kaya dapat yan kapatid ay lilinisan mo muna bago mo babaklasin para hindi ka pukpok ng pukpok, para hindi naman ito ma-injury. Although magpupukpok ka pa rin, pero dapat minimize na lang yung pukpok mo. So linisan ko muna. Okay, so medyo nahirapan tayo magbaklas dahil talagang kumapit na yung kalawang niya. So kapag natanggal nyo na yan kapatid, may isang washer yan
Para hindi ho kayo malito, yung washer na yan ay katulad din ng washer na nasa loob ng ating circlip. So may circlip po kasi yan. Ayan o. Yung C-clip na yan at washer na ito at itong washer na ito kapatid, magkaparehas lang sila ng washer, no? So tanggalin naman natin ito at saka ito dahil i-overhaul natin ito eh. But before kayo magtanggal kapatid ha, kailangan matandaan ninyo kung saan nakalagay or nakaposisyon itong ating stopper. Kasi dalawa ang lagayan yan. So pwede yan sa ibang motorsiklo. So kung gagamit tayo ng ganitong klase ay para dito. Yung medyo mahaba ay para dito. Kaya tatandaan nyo kung saan siya nakalagay. Kung dito ba or dito ba sa kabila. Alright. So kapag tinanggal nyo kapatid, ito na yung makikita ninyo. No? So sa mga susunod na mga parts sa pag-install natin ay iisa-isahin din natin ang pagkakabit nito. Kaya hindi rin kayo kapatid malilito kapag i-install nyo ito. At least ngayon, naiwasan nyo na ma-damage or maiwasan nyo na masugatan kayo dahil sa mga pagbaklas ninyo na pwersahan. So yung ginawa natin, hindi pwersahan yun kapatid. Okay? So tanggalin natin ito. Hindi natin pinwersa dahil may pangontra tayo. So wala man tayong impact range, pero okay lang. So yung bolt na ito kapatid na tinanggal natin dito at saka yung bolt dito ay halos magkaparehas lang. Sa mga China motorcycle ha. Okay. So ito na yung ating shipping drum. Okay, sa mga susunod nating video, yung transmission naman ito kapatid ang pag-aaralan natin at bubuksan natin. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.